Mukhang hindi pa tapos ang laban dito nga sa pagitan ng Dallas Mavericks kontra dito sa Boston Celtics. Ito ngayon matapos nga makabounce back dito ng Mavs itong game number 4 sa final score na 122-84. Ang pinakatanong ngayon dyan ay magagawa pa nga ba nilang ipagpatuloy ang momentum na to lalo na't balik na ulit ang home court advantage para dito sa Celtics. Kamuntikan pang masweep dito ang Dallas Mavericks dito nga sa serye na to sa NBA Finals. Kung sakasakali man nangyari yun, para sa akin lang, tila nga ba parang naging boring yung NBA Finals. Mas maganda pa rin kasi talaga yung NBA Finals sa talagang dikdikan yung laban. Pero yun nga, buti nilang hindi tayo binigo dito ng Dallas Mavericks. Nagawa pa nilang ma-extend ang series na to. Dito kasi sa game number 4, finally, naramdaman na rin dito ang mga bench players dito ng Dallas Mavericks. Bukod kasi sa positibo ang binigay dito ni Luka at Kyrie para sa Mavs, okay na okay din ang pinakita dito ng kanilang mga backup players. Bukod pa kasi dito, since game number 1 ay first time na mangyayari na ang Dallas Mavericks ay mas maraming naipasok na 3-pointers kumpara dito sa Boston Celtics. Isa lang naman ang nilamang nila dito sa Boston Celtics. 15 kasi nagawa dito ng Dallas compare sa 14 lamang ng Boston Celtics. At ang isa pa sa pinaka nagpaaray dyan dito para sa Boston Celtics ay itong nagawang puntos dito ni Jaylen Brown. Grabe kasi yung laki ng kinat nito dito sa game number 4. Nag-average to ng almost 20 plus points sa game at dito nga sa game number 4 ay nakapagtala lamang siya ng 10 points. Inaasahan na si Jason Tatum na katuwang niya ay nakapagtala lang din dito ng 15 points. Tapos wala pa si Kristaps Porzingis kaya naman talaga nagkandaleche-leche na para dito sa Celtics. Sobrang baba din ng kanilang field goal percentage dito, 36.3% lang kumpara sa 50% dito ng Mavericks. Ito pa lamang sa stats na to kung pagbabasihan natin ay sobrang laki talaga na naging step up ng laro dito ng Mavericks. Ang pinakatanong ngayon dito ay kung magandang senyales ba to para sa Dallas. Well, personally, magandang senyales to kung sakasakali man na may pagpapatuloy nila ang momentum hanggang dito sa game number 5. First time kasing natalo dito ng Boston Celtics sa kanilang road games dito nga sa NBA Playoffs. Kung sakasakali man na maidapa nila yung momentum dito ng Celtics, ay maaaring ma-extend pa nila ulit ang laban dito. Sa perspective naman tayo ng Boston Celtics ay grabe pa rin ang confidence nitong mga players na to. Imagine nasa 3-1 standing na sila dito at kung sakasakali man sabihin na lang natin na maging 3-2 pa rin ang standing ay meron pa rin silang isang bakante. Kung pagbabasihan pa rin natin yung percentage ng mga teams dito nga sa NBA history na kung saan nagkaroon ng 3-0 deficit ay wala pa rin talaga nakagawa na nagkaroon ng comeback dito nga sa serye na to. Pero yun nga, bilog pa rin ang bola at hindi natin talaga pwede sabihin kaagad ng tapos ang laban. Ayon nga mismo sa catalog ng Dallas Mavericks ay gagawa nga daw sila ng history. Ayon sa mga report ay mas mataas pa rin ang odds na ang Boston Celtics sa magiging champion dito nga para sa 2024 NBA Finals. Sa kabila nga ng pagkapanalo dito ng Dallas Mavericks itong game number 4. For sure, mas lalong tataas ang percentage dito para sa Boston Celtics kung sakasakali man ang bumalik dito sa game number 5 atong si Kristaps Porzingis. Sabi nga dito ng head coach ng Boston Celtics ay gagamitin daw nila itong si Kristaps sa very specific situation. Pero ayon nga mismo sa report nitong nakarang game number 3 ay unfit nga para maglaro itong si Kristaps. Matapos ng ilang mga araw sa tingin ko naman nakarecover na ng paunti-unti itong si Kristaps. Yan, ano masasabi nyo dito patungkol sa paparating na game number 5? Natapos sa bang serye o aabante pa tayo hanggang sa game number 6?